hustle and bustle of life's busy pace, we often get caught up in the chase, chasing after things that don't matter, forgetting what truly matters. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. In the midst of our worries and fears, we can find comfort and peace when we turn to the Lord and seek His guidance. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God. Don't be afraid to trust in Him. He knows what is best for you. Just put your faith in Him, and He will see you through. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Seek ye first the Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay muli ay nagbabalik dito sa ating pong morning devotion. Good morning kay Sister Virgie, maging kay Preacher Ed. Tayo muna po'y dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, na meron kaming kalayaan upang ang inyong salita ay aming pagbulayan. Patawarin niyo po kami sa aming mga karumihan at dalangin po namin, Panginoon, ang inyong pong pangunguna at pagtuturo sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at inihiling po namin ang inyong banal na Espiritu na sa amin po ay magbigay ng kaunawaan sa inyo pong mga salita na amin pong matutunghayan ngayon pong umaga. Kayo po siyang mapapurihan at maluwalhati. May aming samat dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Good morning kay Sister Gloria at Brother Allison, maging kay Brother Leo. We can find comfort and peace when we turn. Dito na po tayo sa Psalms chapter 64 verse 7 to 10. At ito po ang ating pong pagbulayan ngayon pong umaga. Psalms chapter 64 verse 7. Ito po ang sabi ng Bible. But God shall shoot at them with an arrow, suddenly shall they be wounded. So they shall make their own tongue to fall upon themselves. All that see them shall flee away. Ang Diyos po magpala sa kanyang mga salita na atin pong nabasa. At dito po sa bahaging ito ng banal na kasulatan, karugtong ng ating pong pinag-aralan na kahapon. Apo, na nakita natin sa buhay mismo ni David kung paano ang Diyos ay kayang baguhin. Yung po bang sabi ko nga, minamagata na parang panahon o punto minsan ng
sabihin natin na pangit na sitwasyon ay kayang baguhin ng Diyos. Opo. Ito nga kalalagayan na ito ni David. Ganun din sa ating pong panahon ngayon. Yung pangit na sitwasyon na meron tayo, kaya Diyos. Para bang maging yung curse into blessing. Ito pong kayang gawin ng ating pong Panginoon. At kaya nga po ito, maging kahit na yung mga kaaway, sa Kanya. At dito po sa verse 7, dalawang bagay po ulit yung ating pong titingnan. Una, God will turn the tables on the enemies. Sabi niya doon sa verse 7, but God shall shoot at them with an arrow, suddenly shall they be wounded. Ano po pinakikita dito na God is a straight shooter. Nagpaplano, they are planning and plotting against to ambush David, at ganun din sa mga ating mga anak ng Diyos. Ganun din ang plano po ng kaaway. Gumagawa siya ng plano ng hakbang laban sa mga mananampalataya sa ating pong kapanahunan ngayon. Pero ang Diyos po ang siya pong gagawa. Ang sabi dito but God shall shoot at them with an arrow, suddenly shall they be wounded. Yung araw ng Panginoon, ito po'y tumatagos at sapol. Ito pong mga hindi nananampalataya o mga kaaway, lalo tigit ang dyablo. Kaya kung ito lagi ko sinasabi nung nakaraan pa, kung merong mga hindi pangit na ginagawa sa iyo, umaaway sa iyo, hindi mo na kailangan gumanti dahil ang Diyos ang nangako na siyang gaganti. Tapos, hindi maganda ang pakitungo sa iyo, hindi mo na kailangan gantihan. Ang Diyos ang gaganti para sa iyo. Hindi maganda yung mga sinasabi sa iyo, hindi mo na kailangan gantihan. Ang Diyos ang siyang pong gaganti para sa iyo. Kaya dito sinabi ni David, but God shall shoot at them. At sinong God ito? Ang kanyang Diyos. Ganon din po sa atin. Ang ating pong Diyos, siya po yung gagawa para sa atin laban sa mga umaaway sa atin, sa mga anak ng Diyos. Ang Diyos po ang kikilos. Kaya nga, kung ikaw ginagawa mo yung ministeryo, ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, tapos may mga hindi naman na gusto yung ginagawa mo, at mayroong mga tao o mayroong mga ginagawan ka ng masama, hayaan mo lang sila. Bahala ang Panginoon. Bahala ang Diyos sa kanila. Pinagsasalitaan ka ng hindi maganda, hayaan mo lang sila. Bahala ang Diyos sa kanila. Diba? Basta tayo, ikaw, alam mo, yung isang ginagawa na natin, hindi naman para sa Panginoon. Para kay David, siya na yung humakbang. Umana. Araw, suddenly shall they be wounded. Sabi sa verse 8, so they shall make their own tongue to fall upon themselves. All that see them shall flee away. Una, God is a straight shooter. Sapul sila. Pangalawa, the wicked shoot themselves in the foot. Sabi kasi dito so they shall make their own tongue to fall upon themselves. Ito po yung gagawin ng Panginoon. Yung mga gumagawa sa mga anak ng Diyos ng hindi maganda, sila rin para bang bumirang. Yung ilang plano laban sa mga mananampalataya, yung kanilang anak ng Diyos,
yung kanilang ginagawa, anak ng Diyos, sa kanila rin babalik. Na bumabalik lang sa kanila yung, at ito po yung ginawa ng Panginoon. Ganito niya ipagtatanggol ang mga anak ng Diyos sa ngayon pong ito rin po niya ipagtatanggol. Na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, may mga nasasabi sa iyo, may mga ginagawa sa iyo, may mga paratang sa iyo, hayaan mo lang sila, ang Diyos ang gagawa. Di ba? Ang linaw po dito, sinabi dito, but God shall shoot at them with an arrow. Doon sa verse 8, sabi diyan, so they shall make their own tongue to fall upon themselves. Alam niyo po, ito pa po ang matindi diyan. Pagharap natin sa Diyos, pagharap sa Panginoon, sabihin man natin, yung gumawa sa iyo ay anak ng Diyos. Di ba? Minsan, hindi may iwasan, may mga mananampalataya na nakakapagsalita rin ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Kaya nga dito, ito paalala sa atin, maging maingat tayo sa ating pong pamumuhay, maging sa ating pananalita, kahit na sabihin natin na hindi maganda yung ginawa sa atin at nakapagsalita rin tayo ng pangit laban sa kanila, pananagutan natin sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, every idle word, ay atin pong mag-account, we are accountable kahit doon sa mga simpleng salita lang. Kaya imbis na pangunahan tayo ng galit, imbis na tayo magsalita ng pangit, hindi maganda ang pakitungo sa atin, ipanalangin na lang natin sila. Opo, panalangin lang natin. Huwag na natin isipin pa kung ano yung sasabihin, gaganti sa kanila. Ipanalangin lang natin. Bakit po? Dahil lahat ng ating mga sasambitin, pananagutan natin sa Diyos. Lahat ng ating gagawin, pananagutan natin sa Diyos. Mas mainam pa na gawin na lang natin kung ano yung nararapat, gawin na lang natin kung ano yung matuwid sa harapan ng Diyos, at ating makamtan ay ang blessing ng Panginoon. Harap tayo sa Panginoon. Mas mainam pa na pagharap natin sa Panginoon na sasabihin sa atin ng Diyos, ng ating pong Panginoon, well done, thou good and faithful servant. Kasi lahat ng bagay na meron tayo, pananagutan natin sa Diyos. Pananagutan natin yung ating panahon, yung talento na ibinigay sa atin, yung mga kayamanan na binigay sa atin, material na bagay na ibinigay sa atin, pananagutan natin sa Diyos. Paano natin ito minanage? Yung mga salita na ating nabibigkas, pananagutan natin sa Panginoon. Lahat ng bagay sa ating buhay, ultimo ang ating buhay, pananagutan natin sa Diyos. Ngayon, pagharap natin sa ating Diyos, sa ating Panginoon, ano sasabihin natin? Hindi naman tayo pwede magsabi na kasi Panginoon ito. Kaya ko naman nagawa ito dahil dito. Kaya ko naman nasabi ito dahil sa ganito. Dahil sa kanila. Hindi naman pwedeng ganon. Di gawin na lang natin na lahat, kaya nga po ipinaalalahanan na tayo ni Apostle Paul. Whatsoever you do it heartily, to the glory of God. Kaya ang ating pong isipin na lang, ito ba ay nakakalugod sa Panginoon? Bago natin bigkasin, malulugod ba ang Diyos? Bago natin gawin, malulugod ba ang Diyos? Matutuwa ba ang Diyos? Tanong na lang agad natin sa ating pong mga sarili. Hayaan na lang natin kung anong ginagawa nila, sinasabi nila, kasi ang sabi ng Bible, so they shall make their own tongue to fall upon themselves. Di ba? Sila ay matitisod sa sarili nilang mga dila. Sila ay babagsak sa sarili nilang mga dila. Ito po yung kasabihan, di ba? Ang isda ay nahuhuli sa bibig. Ganito po ang gagawin ng Diyos sa kanila. Sila ay babagsak sa pamagitan din ng kanilang mga ginagawa. At ano kung sabi diyan, all that see them shall flee away. At lahat
ng makakakita sa kanila, sila rin magsisitakas. Sila rin matatakot. Ito po yung magiging magiging mga warning dun sa iba na, uy, dapat pala hindi ko ito ginawa dito. Dapat pala hindi. Diba? Maging warning. Yan man ay believer or unbeliever. Magiging warning sa kanila kapag nakita nila yung paggawa ng Diyos, pagtugon ng Diyos, paghatol ng Diyos, o pagganti ng Diyos para sa mga anak ng Diyos. Verse 9. And all men shall fear and shall declare the work of God, for they shall wisely consider of His doing. Ayun. Ano po yan? Sabi niya, all men shall fear and declare the work of God, for they shall wisely consider of His doing. Ito po ang maganda. Kapag ka nakita na nila yung bagay na paggawa ng Diyos, pagkilos ng Diyos, pangunguna ng Diyos, para bang bakit pinahintulot ng Diyos dito na baguhin, turn the tables do sa mga wicked? Para ipakita at ng Panginoon yung kanyang kapangyarihan. At hindi lang yun, para bawat isa ay maging matagumpay kapag nakita nila na yung mga wicked ay nagiging talunan. Bawat anak ng Diyos, every child of God wins when the wicked are defeated. Kaya ginawa ito ng Panginoon. Kaya gagawin ito ng Diyos. Sabi diyan, all men win. Sabi niya, all men shall fear. Bakit? Nagkaroon sila ng takot. Magkakaroon sila ng takot sa Diyos. Lalo sa atin, ang mga anak ng Diyos. Mas maaalala natin yung ating yung fear of the Lord. Diba? Yung pagkatakot natin sa Panginoon. Nasabi na nga yan ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Magkakaroon sila ng takot sa Panginoon. Fear. They fear God. At hindi lang yan. And shall declare the work of God. Hindi lang ito yung tagumpay dito na andun yung fear nila sa Diyos at ipapahayag din nila, alin po, yung gawa ng Diyos. Declare the work of God. Kung sa mga wicked, sa mga unsaved, sa mga unbeliever, kanilang sasabihin na ang Diyos, gawa yan ng Diyos, hindi na yan gawa ng tao. Madalas ang bukang bibig lamang ng tao kapag may nangyari sa kanya base sa kanyang pangit na ginawa, ang nagiging bukang bibig ay karma. Nakakalimutan nila na hindi naman yun yun yung paggawa ng Panginoon, yun yung pagkilos ng Diyos. Para bang hinayaan lang ng Panginoon na maranasan nila. Sa paningin ng tao, sinasabi lang nila na karma. Pero sa paningin ng Diyos, siyang gumawa. Diba? Ang Diyos po ang may control sa lahat ng bagay. Kaya dito, kapag ka nangyari at pumilos na ang Panginoon, umakbang na ang Diyos, ano po? Idideklara nila, ipapahayag nila itong gawa na ng Panginoon. Panginoon ng kumilos. Ang Panginoon, alam po may mga bagay na hindi naman natin kayang baguhin, hindi naman natin kontrolado. Pero pag ang Diyos ang gumawa, ito nga sabi ko nga, kung tayo ang kikilos, tayo ang tatrabaho, tayo ang gagawa, gawa natin yun. Pero kung ating ipinanalangin, ang Diyos na ang gumagawa. Ang Diyos ang tumatrabaho. At hindi na tayo. Kaya ito lamang yun lagi lang nating alalahanin at alam sa Panginoon, sambitin sa Panginoon sa panalangin. Ano man yung maranasan, ano man yung kalalagayan sa atin, sa ating buhay. Sambitin lang natin sa Panginoon.
Hindi maganda yung ginagawa sa iyo, pakitungo sa iyo. Alam niyo ng Diyos, kung takot sa iklara, yung work of God. The work of God. At ganoon din sa atin pong buhay. Gawa ng Panginoon. Ang mas mabibigyan ng kapurihan at Diyos at hindi tayo. Ano po, ganito yung sinasabi ng sinasabi ng ilan na, malakas yan sa Panginoon. Kaya huwag kang, may ganun pong may ganun na kaisipan kapag tiningnan nila yung espiritualidad ng yung buhay ng tao. Sinasabi lang malakas siya sa Panginoon, tinutugon ng Diyos ang panalangin yan. Alam niyo po, wala pong palakasan sa Diyos. Itama lang natin yung puso. Tutugunin tayo ng Panginoon. Alam po minsan kung bakit lang maaaring hindi tayo tinutugon ay hindi tama yung ating puso. O baka naman ayaw talaga ng Diyos, pinipilit lang nating hingiin. Kaya hindi niya binibigay. At nakakatakot ito kapag pinahintulot ng Diyos, baka yun din ang ikapahawak natin. Kaya dito, all men shall fear and shall declare the work. Pangatlo, hindi lamang declare the work of God. Good morning po. Declare the work of God, for they shall wisely consider of His doing. Wisely consider of His doing. Consider what He has done. Nino po? Ng ating Diyos. Diba? Kanila pong mapapagbulay-bulayan. Maiisip nila na ano ba itong aking nagawa? Minsan gano'n naman talaga ang tao. Bandang huli saka lamang niya maiisip na, oy, mali pala yung nagawa ko. Pangit pala yung sinabi ko. Hindi pala tama yung aking binanggit. Hindi pala tama yung decision ko. Yung bandang huli, kaya bakit hindi kasi inuna na sanggunian muna ang Diyos? Kaya dito, sinabi ni David, all men shall fear and shall declare the work of God, for they shall wisely consider of His doing. Wisely consider of His doing. Verse 10, the righteous shall be glad in the Lord, and shall trust in Him, and all the upright in heart shall glory. Diba? Ito po ang linaw Yung mga righteous, sila po yung talagang magkakaroon ng tunay na katagumpayan. Ano po yan? Yung righteous na tinutukoy yan, yung matuwid, upright in heart. Ano sabi? And ito yung magiging mangyayari at gagawin ng mga matuwid ang kanilang mga puso. Ang sabi, the righteous shall be glad in the Lord. Sila po'y Sila po'y magagalak, matutuwa kanino? Sa Panginoon. Bakit? Nakita nila kung paano kumilos ang Diyos. Kung sa atin, mga anak ng Diyos, makikita natin kung paano gagawa, kikilos ang Panginoon. At mas lalo tayong magagalak. Mas lalo, at yung kagalakan na yun, mas lalo nating papupurihan ang Diyos at mas lalo nating pagtitiwalaan ang ating Diyos sa ating pong buhay. The righteous shall be glad in the Lord. Glad in the Lord. Diba? Meron pa nga tayong inaawit dyan, rejoice in the Lord, or rejoice in the Lord. Bakit siya nagbibigay ng kalakasan sa atin? The righteous, sa mga matuwid, sa mga anak ng Diyos. Ano pa? The righteous shall be glad in the Lord and shall trust in Him. Kaya ito sabi ko nga kanina, matutuwa tayo, magagalak tayo, at mas lalo nating pagtitiwalaan ng Diyos. Alam po, minsan kasi ang tao, kapag nakita niya yung mga bagay na kanyang ginagawa at nagiging maayos, para ang nagtitiwala na siya sa sarili niyang kalakasan. Nagtitiwala na siya sa kanyang minsan ganito ang nangyayari sa kasalukuyan na panahon, dahil maganda yung posisyon, nagtitiwala siya sa kanyang posisyon, nagtitiwala siya sa kanyang possessions, yung yaman na meron siya.
Nagtitiwala siya sa kanyang sariling karunungan at nakalimutan niya na kaya nangyayari yon kasi ang Diyos ang gumagawa. Ang Diyos ang gumagawa. Kaya anong gagawin lang natin? Trust. Ano po yung pag sinabi natin nga trust, yung sinabi dyan ni David na, and shall trust in Him. Yung trusting in God, ito po yung parang, para bang merong malaking, merong bagyo, may kalamidad, at wala kang ibang tataguan o kakanlungan ay ang Diyos. Yung sinabi nga, trust in God, ito po take refuge in Him. Parang kagaya itong mga nakaraan na may crisis, energy crisis, di ba? Imbis na magreklamo tayo, dahil kahit naman magreklamo tayo, wala namang magiging lunas. Hindi naman mariresolba yung crisis. Diba? Minsan ang tao nagiging bukang bibig na lamang yung pagiging pagrereklamo eh. Naging bukang bibig na. Taas na ano ba? Minsan ang dami pang sinisisi, ang dami pang nasisisi na tao, nasisisi yung ating pamahalaan. Diba? Minsan ganun tayo eh. Diba? Kaya nga po yung imbis na magreklamo, di ba't din lang natin ipagkatiwala sa Panginoon? Diba? Ang sabi ng Panginoon casting all your care upon Him for He careth for you. Diba? Ibigay natin sa Panginoon, ilagak natin sa Panginoon, ibigay natin sa Panginoon lahat ng ating mga alalahanin dahil siya po yung mag-iingat sa atin. Diba? Alam niyo po kung bakit nangyayari lang na tayo nagre-reklamo kasi hindi naman natin ibinibigay sa Diyos. Para bang yung ating alalahanin, ipinapasa natin pero may tali, hawak pa rin natin. Hawak pa rin natin eh. Ipasa natin sa Panginoon. Ibigay natin ng buo sa Panginoon. Trust and shall trust in Him. Take refuge in Him. Ano mga kondisyon, ano mga sitwasyon, ano mga kalalagayan ang meron ka. Yan man ay sa kalalagayan ng pangangailangan o karamdaman o anuman, suliranin, trust. Katiwala natin sa Panginoon, hintayin natin na gumawa ang Diyos. Hintayin natin na ang Diyos ang kumilos. Dahil hawak niyan lahat ng bagay. Panghuli, sabi diyan, the righteous shall be glad in the Lord and shall trust in Him, and all the upright in heart shall glory. Ito, kaya nga sabi ko kanina, ano po magiging resulta nito sa ating pong buhay? Luluwalhatiin natin ang Diyos. Papupurihan natin ang Diyos. Sa kanyang gagawin o sa kanyang ginagawa. Diba? Atin siyang pupurihin, sasambahin, paglilingkuran. Alam po, kaya nga po yung ginagawa natin na paglilingkod, ginagawa natin sa ating pong buhay. Ano na lang po ito bahagi na lang ng ating pasasalamat sa Diyos. Kaya kung naisipin natin sa ating sarili, bakit ko ginagawa ang bagay na ito? Bakit ko gagawin ito? Bilang pasasalamat sa Diyos. Bakit ako maglilingkod bilang pasasalamat sa Diyos? Bakit ako magbibigay, magkakaloob bilang pasasalamat sa Diyos? Bakit ako maglalaan ng panahon sa Kanya bilang pasasalamat? Bakit ako mag-aakay ng kaluluwa bilang pasasalamat ko na lang sa Panginoon na ako naakay din? Bakit ko ipagagamit yung aking talento? Pasasalamat. Bakit ko ipapagamit yung mga bagay na meron ako? Pasasalamat. Alam po, minsan ng tao, masyado tayong nado na tayo, iniingatan natin yung mga pagpapala ng Diyos sa ating pong buhay. Pero kung yan ay gagamitin para sa Panginoon, ano mangyari dyan? Mahalaga nagawa yan, nagamit yan para sa Panginoon. Ba? Meron kang sasakyan, ingat na ingat tayo. Alam po, ang totoong nag-iingat ang Diyos. Ba? Ang totoong nag-iingat ang Diyos Kung yan ay ginagamit sa gawain ng Panginoon, iingatan niya ng Panginoon.
Minsan tayo natatakot tayo o na, baka masira, baka ganito ang mangyari. Ano po, ginagamit para sa Panginoon eh. Bahala ang Panginoon diyan. At kung gagawin natin yun bilang pasasalamat sa Panginoon at pakapagbigay tayo ng kaluwalhatian sa Diyos, ano po, mas matutuwa ang ating pong Panginoon. Ngayon, kung babalikan natin sa ating pong buhay, may mga nangyayari, may mga hindi gusto ang iyong ginagawa, may mga masama ang ginagawa sa iyo, pangit ang sinasabi sa iyo, ano yung ating gagawin pagkatiwala sa Panginoon? Hintayin natin ang Diyos ang siyang gumawa. At pag kumilos na ang Panginoon, kapag ang Panginoon na ang humakbang, ano po, tiyak yung katagumpayan ng mga matuwid na puso, matuwid ang puso sa Panginoon. Mag-glorify natin ang Panginoon, pagkakatiwalaan natin ang Diyos. At naandun yung pagkagalakan natin para sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa palaala ng inyong salita. Salamat sa inyong pong kabutihan. Salamat sa inyong biyaya at pag-ibig sa amin. Tulungan niyo po kami na amin pong maging totoo yung amin pong pagtitiwala sa inyo sa anumang kalalagayan namin sa amin pong buhay. Dalangin ko po ang inyong mga anak, patuloy na samahan sa buong maghapong ito at sa anumang gagawin kayo nawaan siyang maitaas. Dalangin ko po ang mga may pangangailangan, kayo po mag-provide, may mga suliranin, kayo po magbigay ng karunungan sa kanila, sa may mga karamdaman, kayo po magbigay ng kagalingan, at ganun din po sa amin pong bayan, kayo po ang siyang magpaunlad at manguna sa amin pong bayan, Panginoon. Sa mga namiminuno, bigyan niyo rin sila ng karunungan, paano pamunuan, pangunahan ng aming pong bayan, Panginoon. At sa mga kapastoran, mga misyonero na inyo pong ginagamit sa inyo pong ubasan, bless niyo po ang kanila pong mga buhay at ministry. At patuloy pa na magamit sila para po sa inyo pong kaluwalhatian. Pinagkakatiwala po namin sa inyong buong maghapong ito, kami po inyong pangunahan at kayo nawa ang mahayag sa aming pong mga buhay. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain tayo ng ating pong Panginoon. Good morning at maraming salamat sa ating pong mga nakasama ngayon pong umaga. Magandang umaga at kay sino ba yung mga hindi ko nabati kanina. Ayun, Brian Soges, Salvador Conway Jr. Diyan sa Iriga. At ganon din Gia Amara, Roger Hermosa, Agnes Conway, at yan din kaya Nanoy Corazon Rizal, Sister Zenny, Serna at Brother Florante, good morning po. Sister Rojo, Edna Bro, good morning. Father Gemma, Gliponea, diyan sa Naga City, good morning po. At ganoon din ay kaya Maria Lourdes Ventura at Glory Hope Duren, good morning. At Nanay Lomeng Abanaton, good morning. Di kayo mabigkas dito, mabasa dito ang inyong mga pangalan. Magandang umaga po at pagpalain kayo ng ating pong Panginoon.